Napasinghap na lang si Trisha, sa sumunod na nangyari, ay nakita niyang nakikipagsuntukan na si Fritz kay Marcus. Tama na iyan, pwede ba tigilan niyo na nga lang iyan, suwi niya sa dalawa. What happened, mom? Ang humahanggos na pagtatanong naman ni Marky. I don't know, iyon lang nasabi ni Trisha. Isang tili ang namutawi sa lobby ni Trisha, nang bumalandra sa lamesa na may nakapatong na mga wine glass si Fritz. Tuluyan itong nawalan ng malay pagkatapos. Kung hindi pa dumating ang dalawang gwardya ng resort, ay hindi pa ito titigilan ni Marcus. Sa inis, at labis na kahihiyan, na naganap sa anibersaryong taunan ng resort, ay natitiyak ni Trisha, trending na naman iyon sa newspaper, at mga social media sites. Sorry for inconvenience. Just go back and enjoy the party, wika ni Trisha, sa lahat ng mga guest. Matapos na humupa ang kumusyan, ay mabilis na binalingan niya ng pansin ang dating asawa, na nagpupunas na ng dumudugong lobby. Halika mag-usap tayo sa loob. Deklara ni Trisha, na agad hinawakan ang kamay ni Marcus. Siguraduhin mong usap lang iyan, baka kung anong gawin mo sa jowa ko ha. Pahabol naman ni Maxine na tumatawa, shut up Max. Banta naman ni Marcus. Para naman sasakit ang ulo ni Trisha, sa mga naririnig. Kaya binitawan na niya ang kamay ni Marcus. Tuloy-tuloy na siyang naglakad, wala siyang pakialam, kung susunog ito o hindi. Bahala na ito sa buhay niya, ganoon naman ito lagi. Sa conference hall na lang pinili ni Trisha, na kausapin si Marcus. Kita niyang tuluyan isinarado nito ang pinto. Ikaw. Bakit mo naman sinuntok si Mr. Boston? Tukoy ni Trisha kay Fritz. Hindi naman nakapagsalita si Marcus. Nakatitig lang ang tsinito nitong mga mata sa mukha niya. Kaya nag-iwas ni Trisha ang tingin rito, naiilang siya, kung gaano siya ni Marcus, pakikitigan ng mga sandaling iyon. Kailangan ko pa bang sabihin ang dahilan? Walang ano-ano'y sabi ni Marcus, na tuluyan na upo sa lounge chair na naroon. Oo naman, look kliyente ko lang naman ang sinuntok mo. I mean ang binugbog mo. Hindi mapigil ang magtaas ng tinig si Trisha. Kitang-kita niya ang paggalawan ng panga ng lalaki. Kapag nasa ganoon itong ayos ay may tumatakbo sa isipan nitong hindi kanais-nais. Are you sure na client lang ba talaga, ang tingin niya sa iyo? My gosh, yes dahil iyon ang totoo. Inis na ni Trisha na sabi. Hindi niya rin mapigilan umikot ang mata niya, dahil halos hindi siya makapaniwala sa nasabi ng lalaki. Pero siya ba, iyon din ba ang tingin niya, sambat ni Marcus, upang pamulahan na ng mukha si Trisha. Bakit, ikaw nga dyan, game na game ka makipaghalikan sa iba. Bakit ako hindi pwede? Hindi maintindihan ni Trisha, kung bakit iyon ang sinabi niya. Napakagatlobi pa siya pagkatapos, dahil sa tingin niya, ay nagtutunog selos ang tono ng tinig, na lumabas sa bibig niya. Gaga ka Trisha, baka kung ano na naman isipin ng ex mo. Wika niya ang sarili. Saka masyado kang overreacting Marcus, Leon ang naisipan niyang idagdag. Hindi ako zero. I'm just stating a fact Trisha. Alam ko kung ano ang galawan, ng mga kapwa ko lalaki, pilit pa ni Marcus. Tuluyan na itong tumayo, at nag-umpisang maglakad sa direksyon niya, kaya tuluyang kinabahan naman si Trisha. Diyan ka lang, huwag kang lalapit. Exaggerated na pakli niya, ngunit hindi nakinig si Marcus. Dahil diretso lang ito, kitang-kita ni Trisha, ang napagwapo nitong ngiti, na nakakapagtunaw sa puso niya dati. Tuluyan siyang napapa-atres, hanggang sa naramdaman na lang niya sa likuran niya, ang matigas. Napader, what are you doing? Nagkabuhol-buhol na ang mga salitang nanula sa lobby ni Trisha. Maging ang pag-isip niya'y, hindi na makapag-isip ng maayos. Tuluyan ipinikit ni Trisha ang mata, nang umpisahan ibaba ni Marcus ang mukha. Nahigit na rin niya ang hininga, sa labos na kaba sa mga sandaling iyon. Hindi ko alam na nagseselos ka pa rin pala hanggang ngayon. That's a good sign, na may nararamdaman ka pa rin sa akin, na aliw na bulong ni Marcus, sa may punong tenga ni Trisha. Nakatitig lang si Trisha rito, bumukas sara ang bibig niya, na tila may gustong sabihin. Pero nanatiling walang masabi. Maya-maya, ay narinig na lang ni Marcus ang pagtunog ng phone niya, sa loob ng bulsa ng kanyang slacks. Tuluyan na siya lumayo rito. Excuse me, I will take this call first.
Kasabay niyon, ang paglayo ng binata. Nang tumalikod na nga si Marcus, ay tuluyan ng nakahinga ng maluwag si Trisha. Hindi niya maintindihan, may chance na siya para makalayo sa lalaki, ngunit heto siya, at tila hinihintay pa ang nabitin nilang halikan. Na, hindi ko inaasam na mahalikan mo ako. Buweset niyang Anez. Talaga Han, you're waiting for me to kiss you, tukso naman kapag daka ni Marcus. Dahil doon, ay lalong namula si Trisha, hindi dahil sa may nararamdaman siya rito. Kung di dahil sa kahihiyan na rin, paano ba naman hindi niya napansin, na tapos na itong makipag-usap? No, nagkakamali ka ng intindi, assuming mo. Buweltan ni Trisha. She heard him chuckled. Kahit naiinis, ay namiss niya rin ang tawa nitong iyon. Parang kailan lang, na malaya pa niyang nasasaksihan ang lahat ng iyon, sa nag-iisang lalaking minahal niya. What's the matter? Takang tanong ni Marcus. Wala. Sige na, baka hinahanap ka na ng kadate mo, sabi na lang ni Trisha, na tuluyan pumihit patalikod sa lalaki. Ramdam niya ang titig nito sa likuran niya, ngunit, ipinagwalang bahala na lang niya iyon. Pasensya na, ako kasi ang kasama ni Max na pumunta rito. Kaya ako rin maghahatid sa kanya pauwi, actually anak niya ang tumawag sa akin. Pinapauwi na ang mommy niya, explain ni Marcus. Rito, kaya tuluyang balingan siya ng tingin ni Trisha. Anak, yes, she's married. But, at the same time, Max separated to his husband right now, dagdag ni Marcus. Oh, I see. Napatango-tango si Trisha. Nakahinga na siya ng maluwag, dahil akala niya, ay walang relasyon ang mga ito. Ngunit nagkamali na naman pala siya. Teka, iniisip mo bang may relasyon kami? Ano ka ba, we're just best friend, paliwanag ni Marcus. Oo naman, best friend nga pala kayo, na kailanman hindi mo nababanggit sa akin noong nagpakasal tayo. Leon nga hindi naman kailangan, dahil sa mga panahon na iyon, ay nasa stage siya pag-build sa pamilya niya. Habang tayo nag-uumpisa pa lang naman, nakakalungkot nga lang, na hindi tayo nakaabot man lang ng 1 taon bilang mag-asawa, may panghihinayang sa tinig ni Marcus. Napakurap-kurap si Trisha, hindi niya maintindihan ang sarili. Ang alam niya na lagpasan na niya iyon, dahil na rin sa tagal nang nangyari iyon. Ngunit kapag nababanggit pala iyon, ay mayroon pa rin siyang nararamdaman na pinong-kirotsa. Kaibutore ng puso niya. Sige na, baka maipit kayo sa traffic. Pagtataboy na ni Trisha rito. Baka magkaiyakan pa tayo rito. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Tumango-tango si Marcus, at nakaiwas ang tingin. Sa isip ni Trisha, ay magkatulad din ba ang nararamdaman nila? Bumabiyahe na sina Marcus, at Maxine sa mga sandaling iyon, at katulad ng sinabi ni Trisha, ay naipit sila mula sa mabigat na trapiko, ng syudad ng Maynila. Next time Max, huwag na huwag mo nang gagawin iyon ginawa mo kanina. Alin iyong paghalik ko sayo? Come on, lagi naman natin ginagawa iyon. Bakit ngayon ay ibinabawal mo na, dahil ba sa ex-wife mo? Gosh, what into you? Grabe sila, may pakialam pa rin sila sa isa't isa, kahit annul na marriage nyo sana all. Pangangantiyaw ni Maxine, na naghit-hit buga sa hawak nitong sigarilyo. Pinaningkitan naman siya ng tingin ni Marcus, na tila hindi natutuwa sa sinabi niya. Chill. Oo, nagagawin ko naman iyan. Mahirap nang magalit ang best friend ko. Tinapik-tapik pa ng babae ang pisngi niya. Naiiling naman si Marcus, na ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Hindi na niya napansin, ang lungkot na dumaan sa mukha ni Maxine. Abala sa pakikipag-usap, sa isang kliyente si Marcus, ng mga sandaling iyon, nang lapitan siya ng kanyang sekretarya. Hawak nito ang cordless phone. Sir, may tawag po kayo sa kabilang linya, si Marky daw po, wika nito. Okay, Mr. Ford, bahala na muna sa'yo ang secretary ko, at kakausapin ko lang ang anak ko, pag-e-excuse ni Marcus sa matanda. Tumango naman ito agad. Naglakad na siya palabas sa conference hall, at dumiretso na sa kanyang opisina. Nag-alis muna siya ng bar sa lalamunan, bago iyon tuluyan sagutin. Hello Dad, busy ka ba? Pagtatanong ni Marky. Hindi naman Iho, may sasabihin ka ba? Sagot ni Marcus. Tuluyan siyang nang tumayo, at naglakad sa may bintana ng building. Nasa 20th floor sila,
Kaya kitang-kita niya, ang nagkukunpula na naglalakad na mga tao sa ibaba, na nakikipagsapalaran sa hirap ng buhay sa araw-araw. As usual, ay napakabigat din ang buhos ng trapiko sa highway. Wala naman dad, I just want to Tokyo. Can I invite you to have vacation in Isla Juar? Tukoy ni Marky, sa isang sikat na private island, sa may Northern Luzon. Naririnig na ni Marcus iyon, may balak na rin naman siyang puntahan, kaso wala pa siyang libreng oras para doon. Sure basta sa'yo anak, pupunta ako, pagpayag ni Marcus. That's great dad, sige na, at baka marami ka pang hinaharap na trabaho riyan. Pamamaalam ni Marky, pinatay na ni Marcus ang tawag pagkatapos, tinapunan niya ng pansin ang relo na suot-suot. May 1 oras pa siya, para may sarado ang deal, bago niya mapuntahan si Maxine sa pad nito. May mahalaga siyang sasabihin dito, bago siya pumunta sa La Sora Elsland. Nasa private yacht na sila, ng pagmamay-ari ni Marcus. Leon na rin ang pinagkasunduan nilang mag-ama. Napagawi ang tingin niya sa may likuran niya, nang magsalita si Trisha. Malayo pa ba tayo sa Elsland? Makulit na tanong nito sa kanya. 1 oras pa tayo, bago makarating doon, sagot ni Marcus rito, na hindi man lang niya tinatapunan ng pansin. Hindi na kasi niya mabilang, kung ilang beses na itong nagtanong sa kanya na kapares ng tanong nito ngayon. Gisingin mo na lang ako, kung naroon na tayo, pwede. Muling naisatinig ni Trisha tumango na lamang si Marcus. Nang mawala ito, ay doon naman bumaling si Marcus sa direksyon nito. Napabugan ng hangin mula sa bibig si Marcus, hindi niya inaakala, nasasama rin pala si Trisha sa bakasyon na iyon. Ang expect niya ay ang anak lamang na si Marky, ang makakasama niya. Lalo siyang kinabahan, nang maisip niyang susunod din pala sa bakasyon nilang iyon si Maxine, kasama ang anak nito. Lumipas nga ng mabilis ang oras, hindi na niya pinuntahan si Trisha para gisingin, dahil naroon na ito, at pinapanood lamang ang pagtigil ng kinalulunan nilang yate. Ako nang magbubuhat sa mga daladala mo, Maginoo naman na pag-agaw ng pansin ni Marcus sa babae. Thank you, nakangiti naman sabi ni Trisha. Hindi na rin naman mapigilan ng ngitian ni Marcus ito. Para sa kanya, ay nakakapanibago ang ganoon sa pagitan nila. Matagal-tagal na rin panahon, nang huling mangyari iyon. Datrati kasi ay lagi na lamang silang nagbabangayan nito. Ang ganda naman dito, masiglang saad ni Trisha, na tuluyan inalis ang suot na sandals. Hinayaan nitong tumapak ang paa, sa makinis na puting buhangin. Hindi rin naman naiiba ang Isla Juar, sa ibang naggagandahan na isla na nakakalat malapit din doon. Ang kaibahan lang, hindi pa iyon nagagalugaran ng ibang turista. Dahil pagmamay-ari lang naman iyon, ng malapit na kaibigan ng pamilyang Premiero. Kalat ang mga puno ng nyog sa may gilid ng baybayin. Napadako rin ang pansin nila sa man-made na burol, kung saan, mula sa pinakaitaas, ay naroon ang isang bahay bakasyunan, na eksklusibo lamang sa mga kaibigan ng pamilya ng nagmamay-ari. Magandang umaga ho, kayo ba ang mag-asawang ilustra, na itinawag ni Senyorito Nico? Halika na po kayo, at nakapaghain na po kami ng tanghalian nyo, ani ng matandang babae, na halos puti na ang buhok. Hindi ito katangkaran, at may balingkinita na katawan. Ang balat nito'y tila sunog, marahil dala ng kalimitan nitong paglabas-labas. Nakakagpagtakang kahit may edad na, ay maliksi pa rin itong kumilos. Naku po, hindi po kami mag-asawa, ang totoo'y hiwalay na po kami, pagtatama ni Trisha, sa sinabi ng matandang babae. Hindi naman nagkomento ito, bagkus ay binitbit na nito lahat ang gamit ni Trisha. Habang si Marcus naman, umiling lang, minabuti niyang bitbitin ang ibang gamit. Halos umabot din sila ng 5 minuto sa pag-akyat, parehas na tagaktak ang pawis ng dalawa. Grabe mukhang kailangan kong maligo ulit. Natatawang sabi ni Marcus, na pinupunasan pa ang pawis sa noo. Sinabi mo pa, mabuti nga iyan, at nang makapagpawis ka. Tingnan mo nanaba ka na, dahil sa kawalan mo ng exercise, biro naman ni Trisha. Nanaba, bawin mo nga sinabi mo. Kita mo ang tigas-tigas nga ng muscle ko. Saka ni Marcus ipinakita sa babae ang braso, liling-iling naman si Trisha, hindi pa rin nakukumbinsi. Ganoon. Tingnan nyo nga manang, may abs naman ako.
Pagyayabang na ni Marcus, na itinaas na ang polo, upang tumambad ang tiyan. Hey, mahiya ka naman kay auntie, saway ni Trisha, na hinawakan pa ang laylayan pababa ng polo nito. Nako, tama na nga iyan, ako bang pinagluluko nyo, kumain na nga lang kayo, at baka gutom na kayong parehas. Masasarap ang inihanda ko, dahil iyon ang request ni Marky na ipack-in ko sa inyo. May ningning sa mga mata ng matandang babae, na tila natutuwa sa pagkukulitan nila. Hindi na nga sila pumalag, dahil nang makarating nga sila sa komedor, ay agad na naghugas sa palanggana na naroon ang dalawa. Ang sarap naman ng mga tamanang. Papuri ni Trisha, salamat anak, sige na umpisahan nyo ng kumain, at nang makapag-umpisa na kayong pumasyal, sa may dalampasigan. Ihahatid ko na lang sa silid nyo ang mga gamit nyo. Palm ng matandang babae. Tuluyan nitong binitbit palabas ang tig-isang lago age nila. Nag-umpisa na rin silang kumain ng tahimik. Hanggang ngayon, ay may ailangan pa rin silang nararamdaman sa bawat isa. Halos paubos na sila sa kinakain nila, nang muling pumasok ang matandang babae. Siya nga pala, tawagin nyo na lang akong Mang Ekang, may kasama rin pala ako rito. Si Epong ang asawa ko, kasama naman namin ang 5 taon gulang kong apo. Mamaya ipakikilala ko sila sa inyong dalawa. Ang nag-iisa namin anak na si Amelia, ay nasa Maynila, at nagtatrabaho roon bilang nurse, pagpapakilala nito sa sarili. Matanong ko manang, anong oras nga pala darating ang may-ari ng isla, at ng anak namin na si Marky? Pagtatanong naman ni Marcus, na naghuhugas na rin ng kamay sa palanggana. Ha, nako, hindi ba sinabi ni Marky sa inyo, na hindi siya makararating? Ang may-ari naman ay nasa States din, at matagal pa ang bakasyon, gulat na sabi nito. Muntik nang maibuga ni Trisha, ang ininom na sabaw ng buko dahil sa narinig. Nang bamaling ang pansin niya sa dating asawa, ay maging ito man ay halatang walang kahit ideya sa nangyayari. Palakad-lakad lang si Trisha sa dalampasigan, habang nakadikit sa may tenga niya, ang iPhone niya. Panay contact niya sa anak na si Marky, kung ano ang dahilan nito, bakit hindi ito makakapunta. My gosh Marky, answer my call. Marahas na anes ni Trisha, mula sa kabilang linya. Halos iisang linya na rin ang kilay niya. Ako ang pansin niya kay Marcus, napaahon na rin mula sa paglulanoy nito sa dagat, kitang-kita niya ang perpektong abs nito. Nakasuot na lang kasi ito ng swim trunks. Halos tumutulo pa ang tubig sa buhok nitong paalon-alon. Ipinilig na lang Trisha ang ulo, dahil sa kakaibang nararamdaman, sa mga sandaling iyon habang tintitigan niya sa pag-ahon si Marcus. Isa lang naman ito sa kakilala niyang lalaki, na habang nadadagdagan ang edad, ay lalong gumagandang lalaki. Aminin man niya o hindi, ay isa siya sa mga babaeng nahahatak ng apil ng dating asawa. Hay! Hindi ka pa ba maliligo? Tanong ni Marcus. Kabute, biglang sigaw ni Trisha, nang marinig niya ang swabing tinig nito. Relax, kanina pa ba ako tumatakbo dyan sa isip mo, kaya hindi ka aware sa paligid mo, natatawang sabi ni Marcus. Hindi ang kapal mo naman, para isipin na ikaw nga ang iniisip ko. Deny ni Trisha, na tumingin sa ibang direksyon. Biro lang, maligo ka na rin, para naman mas aipat-sipat ko na rin ang bedang suit mo. Baka naman laki na rin ng bilbil sa tiyan mo. Pangangantiyaw ni Marcus, na dinakma pa ang baywang ni Trisha. Magtigil ka nga, mamaya na ako maligo, bilbil ka riyan, sexy ko kaya. Sabi na lang ni Trisha. Ang totoo, ay ayaw niyang maligo, habang nasa paligid niya ang dating asawa. Sus, daming arte, sabi ni Marcus. Bigla ang pagbilang nilang dalawa, nang marinig nila mula sa di kalayuan ang tinig ni Maxine, kasama nito ang anak nito. Agad iniiwas ni Trisha ang mukha, nang makita niyang kinarga nito ang bata, at kumawit naman sa braso nito si Maxine. Naku, nagsama pa ng iba, akala ko babakasyon namin ito ng anak namin, inis na bulong ni Trisha. Wala na siyang nasabi pa, nang mag-alis na nga ng beach robe si Maxine, at makita niyang parang modelo ang katawan ng babae. Kahit paano, ay nakapag-research din naman si Trisha, ng tungkol sa babae. Dati itong model sa Idol, ikinasal may 10 taon na rin ang nakararaan. Recently lang ang paghihiwalay ng asawa nito.
Lalo siyang na out of place, nang sabay-sabay na nagpunta sa dagat ang tatlo, na para bang isang buong pamilya. Sa labas na emosyon, ay tuluyan na siyang umalis ng walang paalam. Dinag ni Trisha, ang sunod-sunod na pagkatok, sa may pinto niyang nakasarado. Nanatili lang siyang nakahiga, habang nakaharap sa pader ng mga sandaling iyon. Trisha, nariyan ka ba sa loob? Pwede ba tayong mag-usap? Boses ni Marcus mula sa labas. Kaya lalong hindi tuminag mula sa kinahihigaan si Trisha. Dinag niya ang patuloy na pagkatok ng lalaki roon. Pero lalo siyang nagmatigas. Kahit gibain mo pa ang pinto, hinding-hindi kita pagbubuksan. Punta ka na lang sa girlfriend mo. Bubulong-bulong na anas ni Trisha, na matalim pang nakatitig sa kaharap na pader. Maya-maya, ay dinag na rin niya ang papalayong yabag, mula sa harapan ng sariling pinto. Tuluyan na siyang nagtakip ng unan sa mukha, at nag-umpisang tumulo ang luha, sa magkabilang mata niya. Hinayaan na niyang ibuhos lahat doon ang pagdaramdam niya. Okay ka lang ka ba, Trisha? Tanong ni Marcus, sa paanan ng kama. Pagkarinig naman ni Trisha, sa tinig ng lalaki, ay kusa siyang tumigil sa pag-iyak. Trisha, makipag-usap ka naman sa akin. Hindi iyong ganyan, na hindi ka nakikipag-usap. Ramdam ni Trisha, ang paghawak ni Marcus sa may braso niya, upang ipaharap siya nito. Maupo ka, at harapin mo ako, Trisha. Is there something you want to talk to? Patuloy na pagtatanong ni Marcus. Nanantili lang na nakatungo ang dalaga, ngunit nang hawakan siya ni Marcus sa may baba, at iyan gat iyon, ay nakumpirma nitong tama ang hinala. Bakit ka umiiyak? Wala, huwag mo na lang akong pansinin, saad ni Trisha. Ngunit hindi naniniwala si Marcus. Pinili niyang paaminin ito, hanggang tuluyan na nga nitong sinabi ang totoong dahilan. Kasi, kanina, pakiramdam ko na out of place ako, sa inyong tatlo ni na Maxine, para kayong buong pamilya, at ako ang stranger. Huwag kang ang mag-isip ng ganyan, remember bakasyon natin itong tatlo sana ng anak natin, hindi porket wala rito si Marky, ay hindi mawawala ng say-say, para makapag-enjoy tayong parehas dito na magkasama. Pangako, hindi ko hahayaan na maramdaman mo ulit na out of place ka, maso yung ani ni Marcus, na hinimas pa ang pisngi ni Trisha. Salamat, tugon ni Trisha. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, ay parehas silang nagkatitigan na dalawa. Maya-maya ay parang lumiit na ang distansya sa pagitan nila, kaunting-kaunti na lang, ay magdidikit na ang lobby nilang dalawa. Nang bigla na lang, sorry, sasagutin ko lamang ito, pag-e-excuse ni Marcus, na tuluyan tumayo, at kinuha mula sa bulsa ang nag-ingay na phone niya. Kita pa niya, ang nakatungong pagtango ni Trisha, na namumula ng mga sandaling iyon. Nang tingnan ni Marcus, ay si Timothy pala ang kasalukuyan tumatawag. Bro, usual ni Marcus, hindi niya mapigilan mainas. Dahil kaunting-kaunti na lang, sana ay magdidikit na ang lobby nila. Ngunit heto, at wrong timing pa na tumatawag ang kaibigan niya. Mukhang naisturbo yata ko kayo ni Trisha. May itatanong lang sana ako, wika ni Timothy. Ano ba iyon? Tuluyan ipinasok ni Marcus ang kabilang kamay, sa loob ng bulsa niya, at naglakad palabas ng bahay bakasyunan. Nais niyang lumanghap ng sariwang hangin, para kahit paano, ay maibsan ang nararamdaman niyang pag-iinit. Damn it, usual niya, dahil sa pagkakasama lang nila sa isang bubong ni Trisha, ay hindi niya mapigilan magnasa. Matagal na rin nang huli siyang makaramdaman, ng ganitong kakaibang excitement sa isang babae. Oo, active pa rin naman siya sa pakikipag-make-love sa ibang babae, pero intimacy lang ang nararamdaman niya pagdating sa mga ito. Kumbaga naiiba si Trisha sa mga iyon, lamang ang espesyal na nararamdaman niya rito. Dahil, kahit matagal na silang hiwalay, ay nanatiling hindi nawawala ang pagmamahal niya, sa dating asawa. Muling bumalik ang isip ni Marcus, nang marinig niya ang tinig ng kaibigan niya sa kabilang inya. Tatanong ko lang kung alam mo kung nasan si Carol. Ha? Bakit ako ang itinatanong mo, hindi ba lagi ka naman bumubuntot lately sa kanya? Natatawang sagot naman ni Marcus. Gago, itatanong ko ba kung alam ko? Sige, napapatayin ko na ito, kung wala ka rin naman matinong sasabihin. Asikasuhin mo na lang iyang inaatupag mong pakikipagbalikan sa ex-wife mo. Ewan ko ba sa'yo,
Kung bakit pinagtitiisan mong suyuan, ang dami naman diyang ibang babae na nagkakandara po sa'yo. Panunukso ni Timothy. Shut up. Kung makapagsalita ka, ay parang hindi ka nakaka-relate sa pinaggagawa ko. Ikaw nga riyan, halos mga babae na ang lantaran nagpapansin sa'yo, ay kay Carol ka pa rin bumabalik. Balik sagot naman ni Marcus. Dinag niya ang patuloy na pagmumura ng kaibigan. Pero si Marcus, tinatawanan lang iyon, takot lang nito, kung ito man ang mapapangasawa ng kapatid niyang si Carol. Pwede ba kung gagantihan mo lang si Carol, dahil sa ginawa niyang pag-iwan sa iyo 5 years ago, at nang dahil sa nagpaanak siya sa ibang lalaki, kung ako sa iyo tama na Timothy, seryoso ako, banta ni Marcus sa kaibigan. Kaya tuluyan itong nanahimik sa kabilang linya. Mali ka nang iniisip bro, ganito man ako, hindi ko naman magagawa iyan. Totoong mahal ko siya, bakit pati ikaw na matalik kong kaibigan, hindi ako pinapaniwalaan. Kanina, si Sean, pinagalitin ako, para kayong tatay ko. Kasabay niyo ng pagpatay naman ni Timothy sa tawag. Tuluyan na rin ibinulsa ni Marcus iyon, napatitig siya sa papalubog na rin araw. Kahit naman maluko ang kaibigan si Timothy, ay may tiwala siya rito. Nasisiguro niyang hindi nito sasaktan ang nakababatang kapatid. Saksi rin naman siya, sa ilang taon na nakalipas, sa napagdaanan nito, magmula nang lumipad mula sa ibang bansa si Carol. Kung may pagkakaparehas sila, iyon ang naging kapalaran nila sa buhay pag-ibig. Maya-maya, ay nakita naman ni Marcus, papalapit si Maxine, nakasuot na ito ng maikling short, at sandong itim na fit naman dito. Napaka-sexy nito, kaya hindi na siya magtataka, kung bakit pagselosan ito ni Trisha. Hi! Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Maxine. Kita niyang nagsindi ng sigarilyo ang babae. Pagkatapos na makalapit, at tumayo rin mula sa tinatanglawan niyang lugar. Maganda ang view, kung saan sila naroon, dahil kitang-kita ang lawak ng karagatan, at mga karatig isla na nakapalibot sa Elsa Joal. Gusto mo? Iminuwestra ni Maxine ang yosi kay Marcus, ngunit umiling lang siya. Mabuti ka pa, natanggal mo na ang paninigarilyo, sa akin ang hirap. Lalo ngayon, kapag tulog o wala sa paligid ang anak ko, dapat doon lang makapag-yosi, sabi ni Maxine na nagbubugahit-hit. Pwede mo naman nang tigilan iyan, kung gugustuhin mo para sa anak mo, pagbibigay payo ni Marcus. Nako, ginawa ko na iyan, kaso hinahanap pa rin ng katawan ko. Sa bagay, nasabi na lang ni Marcus. Nag-uumpisa ng kumalat ang dilim sa buong paligid. Kaya lumamig na rin ang simoy ng hangin. Kita ni Marcus, na iniyakap na ni Maxine ang mga braso sa katawan nito. Bakit ba kasi ganyan ang suot mo Max? Alam mo naman na halos napapalibutan tayo ng dagat. Eto para hindi ka malamigan. Kasunod nyon, ang pagpatong ng jacket ni Marcus sa balikat ng babae. Thanks. Iba ka talaga. Akala ko dati, sa mga Korean novela show ko lang nakikita, itong mga pag-anito ng lalaki sa isang babae. Sa real life rin pala, nako kaya pala hindi rin makaget over ang ex-wife mo sa'yo, kasi sobrang chessy ka. Panunukso ni Maxine. Sira, magtigil ka nga, kung ayaw mong kuhanin ko iyan at hayaan kang maginawan dito. Tatawa-tawang sabi ni Marcus. Nang bigla na lang nilang marinig ang pagtikhim ni Trisha na nasa likuran na pala nila. Walang lingon din itong umalis. Hoy, ano pang itinatayo-tayo mo? Sundan mo na, sige ka. Kapag hindi ka nag-explain doon, baka mawalan ka na ng chance na magkabalikan kayo. Okay, balikan kita riyan mamaya. Nagmamadali na ngang naglakad paalis si Marcus. Naiwan naman doon si Maxine, na nakikipagtitigan lamang sa mabituin na kalangitan. Sige lang, carry lang Max. Maging masaya ka na lang, basta masaya ang best friend mo sa iba, mapait na anes ni Maxine. At dito na po nagtatapos, ang 8 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata.